Pinalitan na si Nicholas Kaufman bilang abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Live mula sa Maynila, nangungun sa balita si News 5 Justice Correspondent Camille Samonte. Camille, pinangalanan na ba ang bagong abogado ng dating Pangulo? Jiggy, hindi pa pinapangalanan ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kung sino yung bago nilang abogado. Pero ayon kay Atty. Nicholas Kaufman, ang mag-inang si Veronica Kitty Duterte at Hanilet Avancenia ang namili ng bagong abogado para sa dating Pangulo. Nitong nakaraang linggo, formal na hiniling ni Kaufman sa ICC Trial Chamber na payagan siyang magbitiw bilang lead counsel ni Duterte. Nakakontrata lang daw siya para sa pre-trial phase hanggang sa pagtatapos ng confirmation of charges hearing. Nagpasalamat naman si Kaufman kay Duterte at sa supporters nito. Isang karangalan daw na mairepresenta ang dating Pangulo. Kung maaprubahan ang pag-alis niya, kampante siyang maiiwan si Duterte sa maayos na pangangalaga ng bagong legal team. Bago nito, nauna nang sinabi ni Kaufman na natapos na ang kanyang isang taong serbisyo para kay Duterte noong pang March 31 at nauna na ring nagbitiw ang Associate Counsel ni Duterte na si Dov Jacobs. Jiggy? At Camille, may magiging epekto ba ang pagkakaroon ng bagong abogado ng dating Pangulo sa kanyang paglilitis dyan sa ICC? Jiggy, ayon kay ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti, walang malaking epekto sa kaso ang pagbibitiw ni Kaufman dahil tuloy pa rin naman daw ang paglilitis kay Duterte. Kakasimula lang din daw ng approval of charges at sa May 27 pa ang status conference kung saan pag-uusapan ang schedule ng paglilitis. Kumpiyansa rin ng mga biktima na nananatiling buo ang ebidensya ng prosekusyon at patuloy pa itong nadaragdagan. Pakinggan natin ang pahayag ni Attorney Conti. Walang nabago sa ebidensya na pinaghandaan ng prosecution. Walang nabago sa facts. Sa totoo naman, di ba? Wala namang magagawa yung abogado sa nakaraan na nangyari. Kaya sa abogado niya, good luck. At may magiging bagong legal hakbang ba ang kampo ng dating Pangulo sa ICC? Oo, Jiggy, hiniling ng kampo ni Duterte sa ICC Trial Chamber na ma-access ang surveillance footage sa detention center para patunayan ang lumalala umanong kondisyon ng dating Pangulo. Giit ng kanilang kampo, ilang beses na wala ng balanse at bumagsak si Duterte sa loob ng detention facility. Buong araw daw binabantayan ng ICC medical officer ang dating Pangulo. Kung babalikan natin, Jiggy, nitong Marso lang ay ibinasura ng ICC Appeals Chamber ang hiling na interim release o pansamantalang paglaya ng dating Pangulo, pero pwede pa silang sumubok ulit sa ilalim ng Rome Statute. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Camille Samonte live mula sa Maynila. Mga kapatid, Jiggy Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.